So yun kaibigan, andito ako sa junk shop ni Joseph. So eto, isa siya sa naging worker ko noon sa pagkalakal, ano. At ngayon nagpunta rin siya ng OFW din siya, I mean sa Jeddah, no? So ilang taon ka 7 years. 7 years din siya sa Jeddah at ngayon nag for good na at ito na yung kanyang negosyo, junk shop. Kasi iba yung to, diba? Ayun, so Great. Come design. so ito yung kanyang pwesto, no? So yung mga bote, no? So nakasegregate yung lahat dyan. So malaki din yung kanyang pwesto, no? Ayun. At ano masasabi mo sa negosyo ng junk shop? Tsagaan lang boss talaga. So Andyan yun. yung hirap tsaka ano. Kailangan lang talagang tsagaan kahit marumi. Ayun, tsaga lang. Sabi nga nasa basura or kalakal ang pera, no? Totoo yun, no? So yun, ang kalakal ngayon bumababa yung presyo ng kalakal, no? So kaya ang diskarte nila ngayon dito, dispatch agad, ano? Fast break para kahit paano, kahit tuluyang bumaba ang presyo ng bakal o ng ibang kalakal, hindi sila may ipitan. At ganun talaga ang diskarte ng pag-junk shop, no? Pero kung marami kang budget, pwede mo rin siyang iipit, and then pagka tumaas na lang yung kalakal, saka mo naman i-dispatcha. So ngayon dito yung ganitong sitwasyon, fast break, no? And then ito maraming makakalakal talaga. So ayan, ikutan natin ang kanyang pwesto. So kagaya nito dito, nandyan sinesegregate nila yung mga tanso, no, yung battery, and then yung mga aluminum, no, sinesegregate nila yan. And then yung mga bearing na pwede pang gamitin, ano. And then yung mga galon, meron kasing mga bumibili ng mga let's say kagaya na to, no, pwede siyang paggamitan ng ibang bagay, no. So ito, ayan. So itong mga bote, dati nagpapahugas ako nito, no. At and then doon naman yung mga lata, no. Itong lata na to talagang maka-espasyo to. Kaya ang the best nito talaga yung magkaroon ka ng malaking pressure, no, para bago ibiyahe. And then ito naman ang kanyang ito naman mga GSM Blue. And then ito, alala ko to, gustong gusto ko tong isasako. Masarap magsako na ito. And then ito, may bumibili rin itong yung mga titinda ng suka, no, dati mantika. Ayan. So ito mga plastic, so nakasegregate na. Ito mga 4 kantos, no. Ito yung bilog. Tonto ako magsako niyan. Yung marunong pa magsako niyan, no. So ayan, kaya mga plastic, no. So ito naman mga plastic na to, may mga kumukuha din ito. Yung ginagawa nilang tawag sa ginagamit, Pang bubo. So mga ganitong set na, panghuli ng alimasag. Panghuli ng alimasag. So sinesegregate nila yan para ibang presyo, para special na rin, additional income. So ito mga yero nya, no. So and then yun, hanggang doon yung kanyang mga stock ng bakal. Mga laki pang presyo rito eh. So ayun. So Nakikita ko siya eh. so dating OFW, ngayon nag for good na at nag-start ng kanyang maliit na negosyong junk shop, and then someday lalaki din yan, no. Tsaga-tsaga lang. Tsaga-tsaga lang muna sa ngayon. Tsaga-tsaga lang, and then Malay mo may pagkakataon pang makalis di. Aalis uli. Aalis ulit, no?
So at least kung umalis ka, may pag-iiwanan ka kay misis mo, no? So mayroon siya pagpapatuloy. Ayun. So ayun, maraming bakal pa to. At yun nga lang, ano, dapat talaga ano lang, matyaga. And then masample nga ako ng pagsako. Ano yung sako mo dyan? Namimiss ko magsako ng bote. Bilog. Asa yung bilog mo? Sa akin bilog na yun. Ayun. Masarap to isa ako eh. Yung sa ano eh, ang tuwa. Nandun. Akong i-video mo ko. Ayan. Tama na yan? I-video mo ko. Tama na. Kinuha. Tama. Hindi bumo pa. Buka mo yung sako, boss, din nakikita eh. Ha? Magaling ka pa rin magsako, boss ah. Hindi mo pa rin nakakalimutan yung pagsasako ng buti ah. Kakamiss tong Mas masarap yung sako yung bilog kaysa ano eh, 4x4. Namatay na. Nagop. so yun. Pantay pa rin. So yun mga kaibigan, natanda ko pa rin magsako ng bote. Sige, abante na ako at di rin makalabas yung magdi-deliver ng kalakal dahil ayan, so sa sunod ay maghahanap pa tayo, pupunta pa tayo sa kabilang junk shop, ano, para pakita ko rin sa inyo, ano, kung ano ang kagandahan. Okay, bye bye. So yun, nag-aantay ng mga kasama ko. Pupunta na kami doon sa Oliva Farm, no? So at maliligo sila. Picture pa lang daw. So yun mga kaibigan, andito sa dating junk shop ko, ano. Yan. So ngayon nagpapakarga sila, ano. At ang bagong nagmamay-ari na ngayon si Pading dito. Ayun. Anong masasabi mo sa pakarga mo? Ayos lang. Sa ngayon lang naman, makabawi lang. Wag lang mabaon. Ayun. Hindi, nagjo-joke lang yan. Ayun, kita mo yung bahay niya ngayon, no? Mansyon na. Ayun. So yun, tara, pasan mo ko sa junk shop mo. Ngayon ay nagkakarga sila, no? So Ito, daan pa lang. wala na marami. Okay, pinuha. Meron silang ginawang kargahan, ano? So ito kaibigan yung ate dito. Andyan yung aking kubo-kubo na, ano? And then ito dito yung bagsakan ng palang kalakal hanggang dito sa likod. And then yan, pinalagyan na nila ng bahay, ano? Maganda na. Ayan. So yun, no? Bakod yan. Bakod, no? So, Pero yung naka-stackan dito, pwede sarap. itulak. Ayan, oh. O, diba? May tao dyan. so ayan, kaibigan ang staka niya ng kalakal. Ayan. Si Buboy, ito yung dati kong masipag na nagkakalakal yun, ano? Binata na ngayon, pero Buboy pa rin siya. So ito, no? So ayun ang mga kalakal na ikakarga ngayon, ano? Ayan.
bakal. So ito na si Buboy ay napakaliit pa nito, parang elementary pa lang siya noong time, no? Elementary pa lang noong time, ha? So elementary pa lang siya noon nung nagkakalakad sa akin, no? So ngayon ay hanggang ngayon nasa pagkarga na. Ayan. So ganyan lang kaibigan mga negosyo ng junk shop, no? Kailangan na diskarte ka din. And then, alam mo kung ano yung dapat na gagawin. So yun, ito. Dati ko rin itong magkakasak. So sila, anong grade mo nung nagkakalakal ko sa akin? Okay, grade lang kami kayo sir. Ano po? 6 grade. Grade 6 no? Mga grade 6 pa lang sila nung nagkakalakal sa akin. Ngayon, ilang taon na kayo ngayon? Ilang taon ka na? 25 na. So matagal ng panahon. At ayun. No, so magkakarga ngayon ng bakal at i-deliver na nila, no? So at least pagbalik yan pera na naman. So ganyan ang sabi nga, anong masabi ko, may pera sa basura. Ayun. So may pera talaga sa basura mga kaibigan, no? So imagine ito mga scrap na at pagtinimbang and then dadalhin mo sa bagsakan sa Maynila or Batangas or Lucena. So yun, ganun lamang ang rotation ng junk shop business. Tara, abante na tayo at silipin naman natin yung kanilang. So yun, nakakarga na sila. So ayun, di hamak na maganda na tong area na to ngayon. Dati lupa lang ito ngayon, simento na. Ay Ella, morning. Say hi. Hello. Recognition niya ngayon. Tingnan natin itong pinagkakargahan nila, no? So dito dito na naman nila sinasalansan, ano, yung mga kalakal. Ayan, no? So ito magaling na balita ko, magaling na kamador to. So ayun. So nakakatawa na bumalik dito. Meron pa akong isang doon sa pupunta ko din sa kabila. Ito din sa kabila kaibigan. Dati ko din sa pwesto ng junk shop. Doon ako dati nagtatambak ng kalakal. And then dito, kabilaan siya, no? So ito yung dati yung pwesto. And then pagka puno na din yung kalakal, lumilipat dun sa kabila, doon ko tinatambak. At pasyalan din natin yun. Ngayon, andito naman ako sa kabila, no? So ALJ Junk Shop. So inaanak ko naman ito. So ngayon, doon sa kabila yung dati kong junk shop, and then dito, ganun din kabilaan to, no? At ito naman ay inaanak ko sa kasal, ano, ALJ Junk Shop. So ito rin naman yung kanyang pwesto. At ito ang pinaka-boss ngayon dito. Hello. So siya ang aking inaanak sa kasal, and then dati ko rin siyang trusted worker sa junk shop. And then sabi ko sa kanila kung ano yung mga natutunan ninyo, pagpatuloy ninyo. Nagbakasyon ako noon na dati nangangalakal pa lang siya, and then sabi ko sa kanila magsarili kayo. So ayun, ano masabi mo ngayon tayo? Na-edit naman yan, ano? Si Ninong Alex, isa sa mga rason kung bakit, kung anong meron ako ngayon, bakit laging may laman yung wallet ko. Siya yung ano bang tawag doon? Ano ang tawag doon? Yung influensya. Yung nag-influensya ng junk shop. Siya yung kung bakit may junk shop ngayon dito sa kabila. Ay dito sa atin. Ayun. Sa akin. Kung bakit meron ako ngayon, ito yung rason kung bakit. Ayun, so yun nga, kinikwento nga niya kaibigan, no? So
palibasa, no? So na-impluwensyahan natin sila, and then natutunan din nila yung pag-junk shop, at ngayon ay yun ang kanyang nagiging kabuhayan, ikinabubuhay sa kanilang, sa aming mga apo, sa kanilang mga anak. At super happy na, at nakikita ko naman na komportable na ang kanilang pamumuhay, at nakakatawa na yung mga taong na-impluwensya mo ng ganitong bagay ay ni-apply nila ng maayos. Kaya ito, ikot ko kayo sa kanyang junk shop. So ayan, no, ayun din yung mga kalakal niya, ayun. At mukhang itong magaling tauhan, no? Ano pangalan mo, Toy? Boy po. Ha? Boy. Boy, ayos. Si Boss Clinton mo, dati ko siyang worker, no? Parang kayong dalawa. Diba mo? And then, nag-abroad ako. So, galingan mo lang din kung ano yung matutunan mo one day. Kung magkaroon ka na rin ng puhunan sa ibang lugar, mangarap ka din kagaya ng boss mo para sa family mo, no? And then, ayun. So, ayan ang mga kanyang kalakal, no? So pangatlo ito, no? Unang-unang pinunta natin si Joseph Ogario, dating OFW, dati kong worker, and then nag-OFW, and then umuwi ng Pilipinas, at junk shop na rin yung kanyang naging business, ano? So, ayan, no? So, ganyan ka linis ang din ng kanyang junk shop, no? Kahit kalakal lang at kanilang negosyo, dapat panatilihin pa rin yung kalinisan, ano? So ganoon din sa kabila, malinis din, ano? And then okay, happy ako na kung ano man ang mga narating nila sa kanilang junk shop business, no? Yun, at meron pa siyang CCTV, ano? Para Protection. so yun, ayos, happy ako na happy na rin sila. So hanggang sa muli mga kaibigan, maraming salamat.